Ay masipag, nagabi po sa ating lahat. So share ko lang sa inyo masipag yung bagong update sa atin ni Facebook dito sa kanyang ads on Reels. So share ko lang sa inyo masipag para mas maintindihan nyo po ito masipag at para mas maging aware po kayo about sa terms and condition po, the bagong update dito sa ads on Reels kay Facebook. So punta tayo sa ating Facebook masipag, ito yung aking Facebook. Kuya Chris, ang aking Facebook page po. Kuya Chris po masipag, Ayan. So punta tayo sa ating menu. So dito tayo sa ating notification. Then scroll down tayo. Dito po meron pong nag-notify po si Facebook sa terms update for ads on Reels. So click natin ito mga sipag para malaman nyo po, para maging aware po ang bawat isa. Ano ba itong terms update po ni Facebook sa kanyang Reels? So dito mga sipag, ito na po. So terms update for ads on Reels. So effective October 6. If you don't follow the terms for ads on Reels, you may not be eligible to receive any payouts for ads on Reels. So ibig sabihin po dito mga kasipag, effective po ito ngayong October 6 na darating sa October 6 po mga kasipag, Pag once na hindi daw po tayo nasunod sa terms dito sa ads on Reels, hindi daw po tayo makapag-receive ng payout dito sa ating ads on Reels, sa ating kinita kung tayo po ay monetize. So check your earnings to any time. Yan, your Reels earnings can always be accessed under your tools in professional dashboard. So yan pa lang yung kinita ko sa ads on Reels po mga sipag, kung nakita nyo po dyan. So hindi po kasi ako nag-upload na short video dito sa Reels. So try ko na po. So basahin na natin dito yung terms update for ads on Reels. Click po natin tong say terms. Soisummarize ko na lang po sa inyo mga sipag, So ito na po. We're updating the content monetization terms. The updates go into effect on October 6. Read the new terms. So halos same lang naman po ito mga sipag sa in-stream ads about po sa ads. Yan, read the new terms. Click natin yung read the new terms. So ito na po yun mga kasipag. So isummarize ko na naman po sa inyo to mga kasipag about dito sa ads on Reels. So dito sa ads on Reels po mga kasipag, So summarize ko na lang po, napakahaba talaga to. Ayan napakahaba. So ito po ay na-implement na po nung June 12 at nagdadagdag po sila ngayong October 6 ang effective na po. Na mandatory yung additional lalo na po dito sa ads on Reels. So ito na po yan mga kasipag, So dito ano po ni Facebook about dito, unahin ko na lang po sa inyo dito about sa content monetization policy. Kailangan mag-comply po tayo para tayo po ay makapag-payout pag tayo po ay monetize. So make sure na nasunod tayo dito mga kasipag. Iwasan po natin sa ating content video yung mga brand, mga kasipag, yung mga may brand na mga ating makagamitan. Iwasan po natin yung mga tayo nag-a-abuse ng mga bata, ayan, nagmumura. Iwasan po natin yung nagluluto tayo na may kasamang mga usok itak nito mga kasipag, na makikita po. Isa yan sa dahilan kung bakit ay meron pong na-restrict po dyan dahil sa usok lang. Dahil lang po dito sa itak, kutsilyo na nakikita sa content video. Di ko alam, di na maintindihan yung update sa atin ni Facebook, napakasela na po niya. So and then, dito si Facebook daw po ang talagang magbibigay po ng mga monetization, Siya po yung maglalagay dyan ng ads. Depende ito sa minuto na inilaan po natin, ibinigay po nating video, content video. So pag once na hindi ito umabot ng 3 minutes pataas, so ito lang po ay talagang dalawang ads lang po halos, yung pre-roll ads and then yung post-roll ads. Yan po mga sipag, yung mid-roll ads sa kalagitnaan po yun. So maging 4 dahil meron pong overlay ads. Ayan, so kaya make sure nyo po na 3 pataas, 4 minutes to 12 minutes, mas maganda. The more na mahaba ang video, mahaba na rin po papanoorin, matataas ang views at dadami po ang ads. Ayan, then makapag-payout na po ng $25. So yan, sana po ay talaga naman mga kasipag, kahit hindi lang po sa PayPal. So kailangan maging accurate na sana ito kahit sa bank account natin. $25 para makapag-merienda na tayo. Matikman na po natin yung pinaghirapan dito sa pagre-reels. And then dito naman tayo sa kanila mga content video na talagang i-implement po nila na sila po mismo ay magdideduct pag once na hindi po ito nag-comply sa kanilang policy po, So make sure nyo po mga kasipag talaga na minsan hindi po nila ma-monetize yung ating content video kahit kayo ay monetize na, dahil nakadepende po ito sa content video na kasi meron silang policy talaga. Ayan, gaya niyan, madedetect nila yung unoriginal content. Ayan, intellectual property, hindi po sa atin yung content video.
ayan po masipag, or ito po yung mga bullying, harassment, or pagmumura dyan. So, merong pagbabanta or something. Ang dami po, no? Kaya kinakailangan po natin dito iwasan yung mga flag content, flag behavior. So, iwasan po natin yung hindi po tayo nasunod sa policy ni Facebook. Maging aware po tayo, kaya nagbabasa po talaga tayo dapat, mga kasipag. So, yan mga kasipag, si Facebook lang po talaga ang magbibigay sa atin ng sahod, i-monetize tayo. Nakadepende pa rin sa kanya at i-deduct on niya pag once na ito po ay hindi nasunod o nag-comply sa kanilang policy, sa content monetization policy. At hindi talaga nila i-monetize yung content video na yun. Yung eligible lang po, yung pili lang po. Then about dito sa tax ID, tax form, kinakailangan po yung documents, mag-approve to itong dalawang to, no? Yung certification po natin, required applicable. So kinakailangan po dito ay maging verified, no? Para makapag-payout tayo. Sa 6 months, pag hindi po tayo na-verified, nag-set up sa ating payout method o payout information sa ating personal information natin, hindi ito mag-appear, hindi ito mag-verify, possible masipag hindi tayo makapag-payout dito pag tayo ay monetize. Kasi nga, yan po ay talagang mapo-forfeit po masipag pag once na hindi po natin i-set up, no, or payout method natin. Ha? Yan mga kasipag ang magpo-forfeit po dyan. And then, yan lang po mga kasipag about po sa mga third party na mga marakapang mga sinishare dyan ng mga affiliate, ha, na hindi po company ni Facebook. So yung mga iba-ibang produkto dyan na pinopromote mo, iwasan nyo po yan, lalo na yung mga MLM industry, yung networking, mga multi-level marketing, ha. Ang dami po nagkaroon ng violation po dyan mga sipag. Yung mga third party na company, third party na mga platform, ha, gaya ng YouTube, TikTok, iwasan po natin yung mga link dyan. No, hindi po yan i-monetize at possible pa na ma-restrict tayo o ma-disable ang ating account. Pag once na ma-detect po yan, lalo mo yung mga iba-ibang company na mga affiliate na pinag-share dito kay Facebook. Ang gusto ni Facebook, sa kanya na lang po sila magbabayad, no? Yan, ibang platform yan, kalaban yan ni Facebook. So, yan lang po yung tema share ko sa inyo mga sipag. Mas maganda na basahin nyo po ito lahat mga sipag, ano? Nasa inyo na po para mas maintindihan nyo pa po ng todo. At sa October 6 na po ito talaga ma-effective na lahat, no, maisutuparan na talaga at yung kadagdagan dito sa ads on Reels. Yan, sa eligible content lang po sila magbibigay ng ads. So yun lang po share ko sa inyo mga sipag, yan. Sana po meron kayong naintindihan at natutunan sa content video at sana po nakatulong. At kung gusto nyo video masipag, pasupport nyo po sa ating YouTube channel na Chris TV po masipag, pasubscribe nyo masipag at pinutin nyo rin po ang share button para mas didig sa bagong video sa upload. At kung meron ka suggestion at kanon masipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko at mag-account pa natin ang content video yan hanggang sa timaka. At huwag nyo po kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming salamat sa panood. Have a nice day and God bless all.